Alright sa inyong lahat, so nagbabalik na naman tayo sa isang episode mismo ng Kada Podcast or Kada, ano ba natin? Kada Podcast? Kada Unfiltered. Ayun, Kada Unfiltered. Ayun. So nagbabalik naman tayo sa episode ng Kada Unfiltered. So yung last episode, pinag-usapan natin about Kada Craft mismo. Yes, Origins. Origins. SMP, yung basta yung grupo mismo. Ngayon, what if ang tanong naman natin or yung usapan natin ay tungkol naman sa mga bawat Kada Craft member. Yun. So ang unang tanong natin dito, sino nag-inspire sa kanila mag-YouTube? Uy! Sino gusto magsimula? 1, 2, 3. Pag na tayo. Pag ganun eh. Ganun na. Ikaw na! Ikaw naman si Sino nag-inspire Germany. sa'yo? Sa... Siya daw nag-inspire sa'yo sa pagiging YouTube ah. At sa pagiging Germany. Meron akong trip niya na tayo, ulan? Pati ba sa pagiging Germany? Mamaya na yun. Isang question muna, isang question muna tayo. Question muna tayo. I-reveal natin din sa mga tao na bawat membro sa Kada Craft may kanya-kanyang role. Na maliban lang sa, alam lang kasi nila na role natin. Oh, ito, nag-RP to. Ito, builder to. Yung outside Kada Craft ba? Mamaya yun. natin i-reveal. Pero ako, ang sagot ko sa tanong mo, hindi ko na papahabain kasi daming Oh, isa beses lang. ko na Kung sino lang sinabi. yung nag-pick sa'yo ng Siguro interest mo. nag-pick sa akin na ma-inspire ako. Si Glo pati si Raz, which is a fake, naging tropa. Kasi nung time kasi na napanood ko si Glo sa Facebook, akala ko talaga taga-Thailand. Mukha mo siya taga-Thailand Hindi, talaga. digitala ako Thailander or taga-Vietnam. Oo. Tapos nung nalaman ko na Pilipino siya, sabi ko, kaya pala ng Pilipino sumikat sa YouTube. Kasi sobrang late naman kasi ng Pilipino sa trend, di ba? Parang noong 2010 sikat na yung YouTube sa Amerika. Kailan lang sumikat sa atin? Yung mga OG sila Rod Phil sa TV pa sumikat, di ba? Bago sa Bago sa YouTube. So, siguro ako talaga kasi Go ko. nung napanood ko siya nun sabi ko, pwede naman pala yung Pilipino maging YouTuber eh. Bakit di ko subukan? Siguro na ginawa mo. Yes, sir. Ano na? Sino Sa akin? nag-interest? Ay, mas Nung season 1, wala akong balak mag-YouTube. Ay record. Ang nag-inspire sa akin, si V. Hindi ko alam yun ha. Hindi ko alam yun. May mga Ano yan? bagay tayo na Siya yung ngayon. nagturo sa akin ng mga basic ng pa lang, pag-i-edit ng Talaga ba? Oo. Hindi ko maalam. Tapos, nung season 2, nag-inspire naman ako dito. Yun! Ano naman? Ba dati hindi ako nagsasalita? Hindi ka nagsasalita sa record. Mula nung pinairam ako na itong ng mic. Di ko na nga nabalik eh. ng mic? Yung mic. Hindi ko na nabalik kasi yung mic, pinahiram ko Hindi. sa kanya tapos may kumuha na basta. Tapos ibabalik ko sa kanya kasi may mic na Red Dragon ba yan? Hindi, yung Razer. Razer. Hindi ko na nga nabalik eh. Sa Balik ko na ngayon, lang yun, pag-uwi. natuloy-tuloy ko na. Hindi, meron na. Okay na. Ayos pa. Ganda. Ayos. Kaya dyan sis, kaya dyan sis. Ay, ako na pala. So sa akin, medyo nasabi ko naman yung last, pero sabihin ko na lang ulit. Bale, ang nag-inspired sa akin, medyo hindi siya dito sa Pinas, American siya, which is yung sila Grian and si Mambo Jumbo. Di ba British si Mambo Hotdog? Kaya pala, no? Kaya ba Tender Jones? Isang British, Parehas silang British. oh pare. Isang British. Kaya pala Mambo Jumbo Hotdog? Kasi siya Tender Jones. Kasi Bakonik ka. Okay, ngayon na nag-make sense yun. yung 2019 kasi, by that time, na-discover ko yung, although napapanood ko na siya, or nakikita ko na siya dati yung Hermit Crab. Nakikita ko pa lang nun sila, si Sumaboy, sila Mambo Jumbo. Tapos pero hindi ko pa sila sinusubaybayan kasi sabi ko, ano yun, ano kaya itong ano na to? Pero parang kapag kasi nasa gitna ka ng episode, medyo nakakatamad subaybayan. Then, nung season 6 na nila, napanood ko si Grian. Pinanood ko siya, tinry kong panoorin yung isang episode niya. Natawa ako. Then, ayun na. Then, nirewatch ko yung buong season na yun, na Grian lang. And then sabi ko, ang galing pala nito, pwede ka lang palang mag-cut ka lang yung, mag-record ka ng video ng pagma-Minecraft, then ikakat mo lang siya. Kasi yun yung edit ni Grian nun eh, ikakat mo lang talaga. And then, syempre, way before na, isa na akong patron ng YouTube. Nanonood na ako ng mga series sa YouTube. Nakita ko rin na si Gloco din is nag-YouTube din siya. And nasabi ko rin na parang kay Royce na meron din palang mga nag-YouTube na Pinoy. Kaya, ayun, isa na rin yun sa dahilan siguro kung bakit noong 2020 na nag-pandemic and wala naman tayong ginagawa noon.
naisipan ko na gumawa ng channel ko and mag-record and mag-upload ng video. Okay. Then, doon na nag-start lahat ng ano. Ayun na, si ano? Amazing. Slide, you know. Slide. Sa akin naman, Himself. Si Idol. idol. Ang nag-inspire talaga sa akin, original nanonood na talaga ako sa YouTube. Wow. That's awesome. Ng mga Minecraft videos. Yung mga pinapanood ko sila, Dante DM, Jack Frost Miner, Sweetie Pops. si? Sweetie Pops. Uy, iba yun. Iba yun. Kilala mo. Sino yun? Sino? Tapos, mga pinanonood ko din, yun nga, Hermitcraft. Pero ang nag-inspire talaga sa akin mag-create ng videos that time, nung sumisikat si Kong. Kong TV. Kong TV. Kuya TV. Kong. Nung time na sumikat yung Power! Chicken beat! Na gano'n, di ba? So yun, siya lang yung nag-inspire sa akin na sabi ko, ay, ang galing, gagawa ka ng videos, nakakatawa. Tapos, yung video niya nai-immortalized. Yung parang, habang buhay na yun nandun. Parang pagka namatay ka, nandun pa rin yun. Nakatatak na. Nakatatak ko rin siya. Parang Alis siyang madilim legacy, YouTube, no? so hindi na siya Parang siyang legacy. immortalized. Napunta mo ba yung ano? Vlog ni Kong Nanghabado? Oo, ang pinaka naalala ko vividly na content niya, 10 utos. Ng vape? Siyempre. Ng vape. Oo. Vape, sabi Oo, na. tapos isang content niya na talagang pinaka hindi ko makakalimutan, yung suit and tie. Yun yung Ay! first time na napusuan ng comment ko ni Kong TV. Suit and tie. Kaya Kong TV talaga ang nag-inspire sa akin mag-YouTube. At actually nakita ko sa si Kong sa Skyway. Ay, Kong TV rides naman. Talagang ano, yung story nun, kwento ko pa ba yun? Ang nangyari nun, pauwi na ako mula, galing akong, ang tawag dito? Makati, nagpa-PMS ako, pauwi ako, baba ako nun dati, sukat, kasi sa Parañaque pa ako nakatira dati. Tapos parang may nakita ako sa kabilang kalsada, sabi ko, ang laki ng motor, parang Goldwing. Talagang inikot ko, hinabol ko sila ko hanggang doon sa Naiya X, para lang makita siya. Wow. Kaya maraming salamat Kong, binago mo din buhay ko. Okay, yun na. Sabi. So ako, malamang marami naman din talagang idol si Kong TV. At saka si PewDiePie yan, dalawa sa akin. Yeah. Pero mas ano talaga sa akin si Kong TV. Ginagaya ko nga siya actually, nung Paano, mga una-una. Paano? Basta kung ano-anong pinagagawa ko noon, no? Yung uling. Yung huling. Kaya yun, Kasi yung mga sa kanya. yung walis. Kasi Oo. mas masipag. So yun, nagagawa ko ng mga videos ko dati sa Facebook, mga parang Vines ba? Pero pinagdi-delete ko na kasi yung corny pala. Cringe ba? Tapos pagka kay PewDiePie naman, doon ko nakita yung mga pinagagawa niya, yung parang kinakausap niya yung mga alaga niya, o sa mga Minecraft, Stefano. o yung mga ganun dami. Tapos, pa ba? Hindi ko nakita si Kong sa expressway kahit nadaan ako doon. Nakita na kayo? Hindi. Kaya Kong, please, magpakita ka na sa amin. Yun. Malapit sa inyo yun ah. What if? Kada X. Uy! Pwede naman. Bende. Parang circuit eh. Bilan mo na kami ng motor. Wala kang pambili. Bilang mo kami Ayun. ng motor, tama. Oo. Ayan. Ayun lang sa akin. You'd send Kong TV inspired. Next. Eto lang, malalim to. Malalim. Malalim. So yung ano kasi ang talaga nag-inspire talaga sa akin nun, si Dan TDM talaga. Tapos ang kasi nung panahon na yun parang siya yung parang dominating mo 2014. Oh, legit. 2014. Ang kabatch niya si Stumpy Longhead. Stumpy Longhead. Yung mga yan, si Ibalastic Si Jack. Squid, yung Jack mga pa. yan. Yung mga panahon na yun, talagang Minecraft talaga yung nilalaro ko. Then, nung nakita ko sila PewDiePie, Markiplier, Jacksepticeye, yung the legendary trio, Oh, yeah. doon talaga ako na-inspire gumawa ng content or ng YouTube talaga. And then when it comes naman sa Filipino, yun nga, nabanggit nga ni Roy, saka ni Johnson na hindi malabo na magkaroon talaga ng Filipino na YouTuber dito sa Pilipinas. Na kung saan yun nga, nakilala ko din sila Gloco and si Kong. And speaking of Kong, di ba Royce, nakita natin si Junior Boy ba yun yung nag-drive tayo ng Pakabite. Oo. Ayun. So, yeah, fan din po talaga ako ni Kong. Kaso medyo late, na ako, like 20 pandemic era. And, ayun, so, at nung time na rin na yung gumawa ng YouTube channel, doon na rin nag-start yung pagka-grind ko ng YouTube. And nung around 2017, kasabay ko rin si Chris doon na rin kami nag-start ng grupo, ganito ganyan. Hanggang sa yung fun fact na na
nag-umpisa talaga din ako sa horror game din. Sobrang iba yung transitions na Minecraft to Roblox. And yung, ay sige, mamaya na siguro yung about sa ba't pangalan yung napili ko. Pero, Pwede. Ito natin yun. Ano yun? Pag tayo magta-topic ng ano, bakit ganyan yung pangalan mo sa YouTube? oh no. Ay! Ay, pala. Skip ka. Kala ko ba kada unfiltered? Oo nga. Skip! FB, Sabi unfiltered. Kada unfiltered eh. Yung pangalan niya pag siya King na yung FB. magpapaliwanag. Okay. Wala talaga akong ibang dahilan bakit ako pumasok sa YouTube. Ano lang, parang ang naisip ko lang is baka sa pamamagitan ng YouTube, matulungan ko yung pamilya ko. Uy. So inspired, herself. Sarili. Self-inspiration. Kala ko sabihin mo, Brindy, gwapo kasi ni Sly the Miner. Hindi talaga kasi Di nga kami na magkakilala. nagbabaka sakali lang talaga ako na baka pag sumikat ako matulungan ko. Yun. Gusto ko pa rin malaman kung paano sila nagkakilala. Wala, hindi ko Di niya nga ako kilala sa amin, sino yung Sly? Wala ako kilalang YouTuber. Next. Pero si Bobby. Hindi, tapos na ba? Okay. So, ako, nagsimula ako 2014 talaga. 2014. ka na. Hindi, ano yun, isang beses lang yun, isa lang yun. Actually, dalawang video lang yun. 4 years old pa lang ako. Na-inspire ako kay Dante DM talaga. Kaya yung pangalan ng old channel ko, ATM. Ayoko na sabihin ko bakit. Basta ATM lang. Okay. Ace the Minecraft. Ba't alam mo? Ha? Ba't alam mo? Malamang pangalan mo Ace. Malamang yung Dan, TDM, the Minecraft, Ace. Yun yung pangalan ko talaga. Legit yun, legit. Then, nung tinamad na ako. Automated tire machine. Ito lang na. Unfiltered. Sige nga, pag umabot ka ng 100k subs, balik mo yung Ace Team. Hindi. Tama, hindi niya ibabalik. Hindi. May challenge ako sa 50k ko eh. Ayaw ko sabihin. Maganda ATM eh. ATM. Yun. Nung time skip na, 2018. 2018 kasi, kasi yung pakatalagang cellphone ko nun. So, nagsimula talaga ako sa cellphone. 2018, okay. May napanood akong YouTuber na naglalaro ng horror game. Na naglalaro ng Slendrina. Uy! So, Chris. Si Chris. Balita ko, asawa niya yun. Legit. Talaga kayo nalo. So, ang first YouTube video ko is Slendrina talaga sa cellphone. Then, kasi dati, kaya gusto ko pumasok sa YouTube kasi nung high school pa lang ako, pinag-edit na ako sa cellphone. Lalo sa project, sa mga film. Short film, ganun. High school pa lang pinag-edit ka na nito? Grabe Hindi, ka talaga. mga short film sa Saan project. kasama mo? Ano yung child labor? Hindi, sa short film sa project namin, high school. Ako nang pinag-edit. So, sabi ko, try ko mag-edit yun. Parang pinaparating niya, ayaw niya na mag-edit pag uwi na kay Nila. Uy, hindi ah. Wala akong sinabi. Sa Laguna. Wala akong sinasabi. Grapo pa no? Wala akong sinasabi. So, Wala. yun nga, na-inspire ako mag-horror game. Tapos si Chris, naglaro ng Minecraft. Naglaro din ako ng Minecraft. Then, kasi dun, nakilala ko, dahil kay Chris, nakilala ko si Wetsky. Doon sa GC ni Chris. Ay talaga? Doon kayo nila. Oo, doon kami nagkakilala. Pati si, marami akong kakilala sila. Argon, doon rin kami nagkakilala. Doon. Then, sa GC mo. Sa GC ko. Oo, tapos nung na-notice mo ko, yung screenshot ko yun. May resibo. Intergalactic. Ang dami mo pang GC nun. Oo, ang daming pang GC nun. Apat. Lima! Lima. Lima yun. Alam mo yung napupuno yung isang buong GC? Oo. Sobrang dami. Yung time na Lima. sali. Then, tapos, yung few years, lumipas na, trinay ko pumasok sa vlogging. So, fan din ako ni Kong. Nung vlog ni Kong na nagpapataasan ng subscribers si Josh Pin, pati si Yo, dun ako binigyan ng heart comment ni Kong dun sa nung time na yun. Then, yun. Trinay ko, eto actually yung pinasok ko yung vlogging, tumalon ako sa fountain ng MOA. Trinay ko yun. So, Nag-heart comment daw kayo. naalala mo ba yan? Fountain. Tumatalon ako. So, Nag-heart comment. kung ano na yung mga pinagagawa ko. naligo sa McDo, ano? Yun, Ay. Minecraft na. Yun. Mana pala. Yun na. Next. Minecraft. Ayun na. Ikaw na. So, nag-inspire po sa akin is yung ego ko. Uy! Uy, sino? Himself. Yan ang gusto ko! Grabe. Ano po, honestly, mayabang talaga ako. Kaya, Uy. marami talagang maraming insecure sa akin. Uy! Maraming nagagalit. Pero dating kasi is, hindi ko ipapagyabang
kung wala ako nun. Uy! Grabe yun! So that time na naglalaro ako, may sarili ako SMP, is parang nakita ko yung Kada Craft. Hindi naman sa inaano ko sila, pero mas magaling ako sa kanila. Uy! Grabe. So legit na napaisip ako sa sarili ko. Siyempre hindi ko i-share sa iba na yun talaga yung naging starting Yung way mo. starting way ko na mag-start ng Minecraft channel dahil nakikita ko na yung mga to is ganito yung ginagawa na which is kaya kong higitan. So, Uy! in-start ko. Kaya hinigitan yung mga build. Hindi naman. Kumbaga, tapos tsaka ako lang na-realize na mas marunong ako sa inyo mag-Minecraft pero hindi talaga kasi totally Minecraft yung Kada Craft. Uy! Yung pala yun. Hindi siya totally naka-focus lang sa Minecraft. Hindi pa galingan. Hindi pa galingan, hindi ano. So, yung ego ko talagang from dito, talagang bumaba. Humble. Uy! Uy! Naging ogi! Ogi in the cup. Ogi Diaz. Ogi Diaz. Ogi, ano pumasok eh. Intrusive thoughts. Pero yun talaga yung naging inspiration ko mag-start ng YouTube. Yun. Next. Oh, ikaw na. Ay, ako. Street mo na. Street. Ako nag-inspire lang sa akin si Slay. Uy! Kasi yung time na yun, Di pa rin kita ihatid mamaya pa uwi. Hindi kasi nung nag-start na yung Kada Craft, nakailang episode na ata siya nun. Tapos sinabihan niya kami, yung mga hindi talaga YouTuber, na why not daw mag-try kami mag-YouTube para makita yung POV namin. Then sabi ko sa isip ko, why not i-try ko din kahit phone lang gamit. Tapos, Nakaphone ka lang nun? phone lang yun. Tapos ayun, yun na. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Yun lang. Si Sly lang yung talaga nag-inspire sa akin mag-YouTube. Grabe. Grabe. Yung sa akin naman, I guess naman we can all relate na hindi lang tayo nakafocus sa isang tao when it comes to inspiring us. Parang gumugawa tayo ng personality from iba-ibang mga YouTuber. Kunyari, let's say ako, Anim, PewDiePie, Jacksepticeye, Markiplier, Vanos Gaming, Kong TV, tapos nakalimutan ko yung isa pero basta ano rin siya, sikat na YouTuber din. Then parang from all those personalities, si Mr. Beast pala, sorry, si Mr. Beast yung pang-anim of course. Parang doon mo mapipick up na, kay Vanos Gaming gusto ko, meron din akong mga kaibigan na magagawa ko ng mga content. Before dumating yung Kada Craft, doon ko na-build yung mga alagad ko. Yung mga tinatawag ko na, ayun yung tawag ko sa grupo namin. Ayun, mga alagad. Then of course, kay Mr. Beast, yung pag-games, ganyan. And then, ayun, sila yung talagang mga nag-hit sa akin na mag-YouTube na parang, ang saya pala, siguro, why not try? Kasi, hindi mo malalaman na hindi mag-work kung hindi mo ito try, di ba? Yun. Yun lang naman. Tama. Ikaw na. Alam ko, simple lang talaga. And nabanggit na rin yung pangalan nung nag-expert sa akin eh. Yung si PewDiePie talaga. At tanda ko pa yun. Tanda ko pa ng panahon na tatlo yun. Copyright. Mali! Tanda ko pa yun, elementary ako, grade 6 ako. Gamit ko pa laptop ng ate ko, Happy Birthday si PewDiePie Part 30. Yun talaga yung nagano sa akin. Una kasi, napansin ko kasi parang ang sayang ang sayang maggawa ng something na alam mo yung parang kasi pinapanood ko lang siya pero tatawa din ako para alam mo yung kasama ko siya. Gusto ko rin sana magawa na since wala naman masyadong kasamahan din yung parang kaibigan parang gano'n. Madalas parang lonely shit lang ako gano'n. Legit. Lumabati talaga ako noon. Ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong video. Tapos ang pagdating sa gaming, si Vanos, tama to. At gusto ko rin magkaroon ng mga siraulong kaibigan. Nila. Tayo na yun. Lahat na yun. Mas banos yung yung walang Yung owl. Yung owl. Yung mga tropa ni H2 Delarios ba yun? Yun. Banos. Banos talaga, simple lang. Yun, kasi nagpatuloy na yun. Sumunod na sila. Vanos Deus. Alam ko lang, Bamos. But since na napag-usapan natin, nag-inspired sa atin,
why not naman sa naman na po, bakit napili yung pangalan or paano nagawa yung pangalan ng channel nila. Okay. Kaya sa mga gusto nga, Sa'yo naman mag-start. Sa'yo naman mag-start. Sayang naman yung Pabalik kada naman. unfiltered kung merong hindi mag-share. Pabalik naman, pabalik. Siguro save the best for last. Yes! Oo, yes. Kaso baka magalit kasi sila kasi ang pangako natin kada unfiltered. Okay. Dinaslight guys. Ginaslight. Pinipilay biglaan. Well, yung pangalan ko, madali lang siya talagang, the reason kung bakit. Christian Bong, yung first name ko, yung PH, represent as Philippines. Actually, lahat naman nata Sa Pilipinas yun. YouTuber nung era mo, lahat puro PH. Puro PH. Same goes kay Kong. Ang dami nagkakong TV, hindi nila alam buong pangalan ni Kong yung TV na word. Actually, sabi niya nga, di ba, Kong the Vlogger nga. Yun, the vlog ng television. Sabi nila ganun. Ginagaya nila, o PH ako binago Huwag ko. hindi Christian Gaming. Pangit, yung Chris pa yung ganun. Christian Gaming YTPH. Pero sa hindi ko pangalan, recently ko lang nalaman na pwede pa lang sa pangalawang website. Tama na yun. Oh no. Yung huling word, yung PH. Yun na lang yun. Represent daw ng PH. Philippines. Orange. Okay. Orange up. And ako Orange, na may orange na logo yun. Ayun, so... Pinay. Okay, ayun, anyway. Pinay kasi PH eh. Yung sa akin naman, galing to kay Faker. So, sa League of Legends, of course, idol natin yun. Alin? Oo nga eh. Gwencha na. Ayun. So, bali, sabi ko, nakita ko yung interview niya, bakit Faker? Sabi niya, wala, napili niya lang daw yung word na fake, tapos nilagyan ng R. Tapos parang minanipulate niya lang ng konti yung mga pangalan. Sabi ko, hanap nga ako. Ay, creepy, C-R-E-E-P-Y. Tapos sabi ko, palit ako lang, K, yung R, pareho, yung E, yung I. Tapos yung PY, parang PHI, then, ayun, ganun lang kadali. Creepy. Wala siyang, hindi ako horror, gamer, takot po ako sa multo. Hindi ko kaya yun. Yun lang. Ito na, straight. Yung sa akin naman is real name ko. Ano yun? Ano yun? Unfiltered. Pag sinabi ni Street yung pangalan niya, sasabihin ko kung saan lang galing. Short term. Pwede Hindi, buko. Yung real name ko is Sed. Set what name? Yung ulang name. Yung real name ko is Sedimoid. Bumabawi. Conditions are met. Teka, may meaning yun eh. Ano yun? Yung? Bakit Sedimoid? Oo nga. Name mo? Binaltag yung pangalan ng tatay ko, which is by letters. So, ano may tatay? Ano yung kabili? Ano yung kabili? Ano may tatay ka? Sedimoid. How? So yung Paano pangalan nangyari ko yun? is Wala akong Sedimoid. tatay. Then yung pangalan ng tatay ko is Diomedes. Jumedes. Jumedes. By letter. Lupit. Yung street name. Mga kapuso, uuwi na po ako. So kaya siya street kasi galing siya sa Sed. Tapos yung Sed na yun, yung E ginawa kong 3. Then mukha siyang Jejeon kasi. Kaya i-spell out ko siya. Gets ka na, S3D. S3D, okay. Next. Next, di ko na Natabat mo pa ka. Okay na, kasi hindi. I-spell out ko yung 3. Next na yun. Sige, Bro. Ayaw namin ng math. Yung YouTube channel ko, yung pangalan ng YouTube channel ko, nakuha ko sa Roblox. Roblox talaga. Dati kasi akong lagi talaga naglalaro. Nabuto ko yun eh. Dati talaga kasi ako naglalaro ng basketball. Then sa paglalaro ko, tinatawag nila akong bato kasi di nila ako matulak sa ilalim. Malakas. Kumbaga, hindi nila ako magalaw. So parang tinawag nila sa akin is parang Parang bastos naman. Rock. 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 Malakas mga ano to. Parang inano ko, tapos yung tunay kong pangalan na Rove, na R-O-V-E. Rove, nilagyan ko ng rock. Tapos nilagyan ko na lang ng S. Kumbaga parang rockstar na, tapos nilagyan ko palang pangalan ko. Pero yung rock kasi nakakuha ko talaga totally doon sa pagbabasketball. And then ngayon, parang sabi ko, parang ang hirap naman banggitin ang hirap naman i-search sa sa YouTube, parang Search engine. Oo. Search engine. Kung ako, may Minecraft channel, nanonood sa akin bata, ipapasearch ko yung Roblox na English, parang mahihirapan yung mga bata. Sabi ko, baybayin ko na lang sa Tagalog na Roblox. Doon siya nakuha. Galing. So in short,
Nag-Roblox ka. Pinilit pa Hindi ko nga alam na may ganun laro nung talaga ba? nagpangalan na. Nagbaybay ako ng ano. Next, Ako. sa ATM na. Hindi ako na pag-usapan yun. Hindi ako na maalala. Ace the Ano, Minecraft. yung pangalan ko, Ace Daniel. Yun na yun yung real name ko. Galing ah. Pero may age. Pero may age, Sabi yun ni talaga Ana. real name ko. Hindi, ikaw ganun din. Hindi, ito na lang. Ito na lang. Ba't hindi ka nag-isip na alternative? Ba't pangalan yung pinangalan mo? Oh, yan. Parang Hindi kasi yung pangalan ko, Kasi Ace hindi mo Daniel. nilagay ano, Ace PH, Ace Daniel PH. Hindi, Ace Daniel PH talaga nung nagsisimula ako. Eh, di pinsan mo pala si Christian PH. Minsan kita dati. Pinsan ko siya. Minsan kita dati. PH. Over PH. Magpipinsan pala kayo eh. Oo, minsan kami. Yun, tapos tinanggal ko yung PH, then Ace Daniel na lang. Tapos, yun lang. Pero wala na akong naisip na alternative eh. Yun lang. Yun talaga, di siya content. Wala akong maisip eh. Yun lang. Yan, simple lang. Same goes Ikaw, to- Aubrey. Bakit hindi siya Ganun din. content? Ako naman, di ba nga wala akong alam sa YouTube, basta pumasok lang ako doon. Tapos, nung try namin pumasok nung pinsan ko sa YouTube, siya ang unang nag-isip ng pangalan niya. Tapos sabi ko, ano ito pa pangalan ko sa akin? Sabi ko, wala akong maisip. Tapos, pero gusto ko, pangalan ko pa din kasi ayakong mawala yung Aubrey. Aubrey. Kasi parang gusto ko makilala nila ako na Aubrey talaga ako. Parang ganun. Tapos, sabi ko, ate, okay na ba yung Aubrey? Tapos naisip ko, gayahin ko na lang siya. Nilagyan ko ng PH. Magpinsan nga kayo. Magpipinsan tayo. PH. Nilagyan ko PH. Tapos, nung sabi ni Sly, ikaw, sure ka na ba na gusto mo habang buhay na Aubrey PH yung tawag sa'yo? Tapos Ay, ako na, ano, yun ah. dinanggal ko na yung PH, Aubrey na lang. Yun. Pero Christian PH ka pa rin yun, di ba? Oo, kasi pero alam mo, pag tinatawag ko sa daan, si Kuya Christian PH, huwag na yung PH! Relate. Na-recognize ka pero may PH. Parang crispy pakinggan na, crispy nga pakinggan. Di ba kaya? Pero may tanong ako pre, out of the blue lang. Pag nagtanggal ka ba ng pangalan ngayon sa YouTube, mawawala yung verified mo? Pero pwede mo gawin ulit. Pwede mo i-apply ulit. Ganun. Oy! Oy, Wala kayo. abangan. Yun nga, sabi ni Sly, Magpapalit na sabi ni siya. Sly sa akin, payag ka ba para kasi Chris laging may PH nga daw tinatawag. Sabi ko, ayoko pala, sige, palitan ko na lang. So, ibig sabihin ba okay makakalaman may PH sa pangalan mo? Oo, may PH. Nag-YouTube na siya bago pa kami magkakilala. Oo, tanda ko. Tapos di niya ako kilala, nagma-Minecraft siya. Yun. Tutorial lang pinapanood Si ko. Don TDM ng Pinas. Yan, ito. Tutorial lang. Ang alam ko. Shell. Bixel. Basta bayani Ayan, yan. Alam ko bayani speaking yan. of, kasi yung pangalan ko talaga, hindi ko rin alam kung ba't yung pinangasakin ng papa ko yung gano'n, yung Vixel. So, kasi pagka yun ang pinangalan ko sa YouTube channel ko, parang ang hirap. Kasi lalo yung Vixel, hindi siya yung, kasi actually kahit nga yung mga teacher ko nagkakamali sa pag VIX yung nangyayari. So, ang spelling kasi VIZXEAL. Vixel. So, parang ang complicated para i-type, di ba, na mare-recognize ka, ay si Vixel. Baka nagka-typo lang. Alam mo sa keyboard, magkadikit kasi yung C, Z, tsaka X. Napindot. Typo rin Ano daw? Vix. Tas L. Before Rob. This day. Ayun, so, yun nga, masyado kasi complicated para i-type. Actually, sobrang haba ng name ko ng YouTube dati. Nakilala mo ba ako mahaba na yung name ko? MC0 na talaga. Kasi yung name ko talaga sa YouTube channel ko, Nerds the MC Hero. Uy, nerds! Nerds Candy? Like my Nerds the MC Hero pa yun. So, kasi yung pangalan, nakuha ko lang yun sa random na Alam ko, real nerds yun eh. Ayun, The Real Nerds Oh, MC The Real Hero. Nerds. Sobrang haba. Hindi, pinakita niyo yun eh. The Real Nerds MC Hero to Nerds MC Hero to MC Hero. Bakit na ano yung MC? Minecraft. Minecraft. Ano yung hero? Hindi ka Oo nga. mawala sa bayani siya eh. Hindi ko rin alam. May naligtas ka na? Bayani yan. So, Minecraft na bayani. Parang ganun na nga. Gusto niya maging bayani ng Minecraft. Ba't ang lalalim ng pangalan nyo? Ganun din ako eh. Ito na, Stevie. Bibuyog. Ako, nakakwento ko na rin naman to sa iba. Siyempre, isi-share din Papalikod ka. natin. Ang sarap ng upo dun. So, yung bibuyog, nakuha ko siya nung grade 5 ako. Maket kasi ako sa puno ng guyabano. Then habang kinukuha ko yun, natusok ako ng bubuyog. Tapos, tumalon ako ngayon, habang umiiyak-iyak pa ako, no.
Napaisip ko, grade 5 ako noon, alam ko eh. Real story ba to? Real story to Okay, pag ikaw yung nagkikwento, parang hindi mo Hindi, totoo. Parang di ako naniniwala. Totoo nga to. Oh, So, sige, sige. Parang ako kumakausap na naman ng villager ah. Ano ba? Pag-usap mo ano yun? Oh, eto nga, habang nangingiyak-ngiyak pa ako, sabi ko, loko yung Saan ka bubuyog tinusap na yun dito? ah. Hindi ko maalala, gumaganyan lang ako para maramdaman ko. Ngayon, napaisip ako yung B, pag tinagalog mo, bubuyog. Ngayon, pag pinagsama mo, bibuyog. English sa Tagalog. Oo, angas nun. So mula nun, IGN ko sa mga games, bibuyog. Facebook ko, pangalan bibuyog. Tawag sa akin sa school B, kahit pag may tumatawag nga sa akin, B, akala nila girlfriend ko or ano. Kasi Chick boy. Uy, B, musta ka na, B? Uy, B, musta ka na, B? Ganun. Kaya, Pambading yun ah. Kasi ganun talaga yung diba sa'yo eh? Pambading. So, kaya pinapalitan na ng teacher ko yung pangalan ko kasi hindi bawal daw yun. Ayun, ginawa ko na yun sa real name ko. Then yun yung ginamit ko sa YouTube ko. So, para ka palang si Batman. Kasi Batman ba na-trauma siya sa Bat? Ikaw Ay, na-trauma ka sa B. that's my thought. Damn, Batman! So, ibig sabihin, Ayun, yun. Dahil sa Yun lang trauma yung niya. kwento ko. oh, Oh, next. Ayan, slide. Next, Teka, slide. bago kasi mabuo yung pangalan ng Slide the Myra, marami siyang pinagdaanan eh. Ang unang pangalan ko talaga sa YouTube, nung ginawa ko yung account ko noong 2015, meron pang, ano yun eh, parang Google Plus ba yun? Google Plus sa followers para Oo, sa basta verified yun, ata kasi yun. Ang pangalan ko, hanggang ngayon nag-exist pa rin yun sa Google Plus ko eh, nakalagay. Google Plus pa rin ba? Joy Shakon. Hindi namin alam yan. Ang storya nung Joy Shakon na pangalan, technically, wala talaga siyang connection sa akin. Nung time kasi na naglalaro ako ng Minecraft, yung naabutan ko siya, parang magkaroon yung skin yung character mo kasi nga, crack yun. Kailangan mong gumamit ng pangalan ng skin. Hindi ko alam kung naabutan nyo yun. Sa launcher. Sa launcher. Tapos ang nangyayari kasi nun, sabi ko, ay, ang ganda ng skin na to, ang pangalan niya, Joy Shakon. O di ginamit ko, Joy Shakon. Kasi yung itsura nung skin na yun, kaya ako siya nagustuhan kasi puti siya na Enderman. Uy. Puting Enderman. Tapos, ginawa ko siyang YouTube name. Tapos sabi ko, pangit baduy. Sabi ko, Joy Shakon, ano yun? Joy Shakon. Tapos, nangyari ngayon, dahil mahilig ako sa Harry Potter, ang favorite house ko ay Slytherin. Ginawa ko na lang Slytherin. Kasi sabi ko, corny pa din, Slytherin. So sabi ko, gawin ko na lang kaya SLY. Pag binasa ko ng Sly, pangit naman kasi Slytherin nga eh. So ang ginawa ko, Sly. Nag-search ako. Ano ibig sabihin na Sly? Sly Fox. Cunning. Deceitful. Oh, deceitful. Technically, scammer. So ngayon, dinugtungan ko siya kasi nanonood ako that time ng Jack Frost the Miner. Sabi ko, Sly the Miner? Good ending, good ending. Good ending. Pero scammer. Parang insta na lang, pala minor lang. Sa pangalan Ingrained talaga sa pangalan ko, magiging scammer. Scam damay. Umpisa pa lang sa YouTube career ko, sabi ko, what if mag-roleplay ako, long-term roleplay, na scammer ako? Hanggang ngayon pala yun. Hindi na, character development art. Yeah. Yung character development art niya, scam pa din. Yan yung mismong scam. Nahinanakala siya mga Lesser Instagram. scam lang. Low-key. Si Hotdog na ba't? Si hotdog. Jumbo Hotdog. Kasi yung sa akin, originally yung Di ba ka malamig ba yun? Hindi, wala mo lang. originally yung pangalan ng YouTube ko is yung mga generic lang na John Ray Gaming. Yun yung una kong- John Ray Gaming kasi. Kasi yung John Ray, galing siya doon sa tunay kong pangalan, Jonathan Ray. Uy. Pinagsama ko lang yung John tapos yung Ray. Jonathan Lore. Tapos kasi yung John Ray kasi, nickname ko rin yun sa trabaho ko. Since nung time na yun, may kapangalan ako doon. So kailangan ko mag-isip na ibang nickname. Ba't hindi Dunkit Jonathan? Jonathan! Medyo malalim na rin. Yung college ako, yun yung tawag sa Aray akin. ko sumakit yung tigil. Jonathan. Tapos imagine, ang pangkat mo pa, no? Dali, Dunkit Jonathan! Ang tanong ko dyan, nung college ka, hindi pa uso yung Dunkit Jonathan mo, di ba? Oo nga. Nung college ka, 1980s. John Reagan. John Reagan. Fun fact, kaklase ni John Ray si Enrile. Nabutan mo yung T-Rex. Lahat ka na nagano ng episode na una na eh. Kung pwede lang mag
Ano yun? Age reveal. Hindi. Age reveal. Master. Ito. Di ba tapos? Grabe ka naman. So yun nga, from genre gaming, so paano napunta ng Tender Jonesy? So ang story nun is kung paano na-associate sa akin yung Tender Juicy na ano. Hotdog. Na hotdog. Mahilig ka sa hotdog. Kasi nung panahon nung 2017, medyo na-addict ako sa larong Arena of Valor. Then yung Arena of Valor is may nakita kong group, parang guild, na parang more on ano siya, competitive ganun. So sumali ako doon. Then yung mga kalaro ko doon, parang hindi ko sure kung paano talaga siya na-associate sa akin. Pero parang ano daw, tinawag nila akong Aljur ganun. Ewan ko kung bakit. Aljur! Ano yung endorser ng Aljur daw. Aljur. Tinder Juicy. James Ray, meet Aljur. Di ba nung lumabas yung commercial ni Aljur sa hotdog 2007? Ayun nga eh. Ayun 2017 nga. 2017. 2007. Kaya nga, hindi So 2007 college ka? Hindi, graduate na siya. graduate na ako. Ano na, on the process na yung senior citizen card. Grabe! Si kuya nga to. Uy! Kuya katabi. Sorry, ito kasi nakita ko. Tuloy. So yun nga, na-associate sa akin yun. Then nung sabi ko nung mga 2021 na, nung nag-holy crap na ako. Sabi ko parang nakokornihan na ako doon sa genre gaming. Kasi ang dami kong nakikita sa YouTube na ang pangalan ng channel nila is may official.ph. Parang neutral. Grabe. Parang neutral na siya. Grabe. Parang classic Philippine YouTuber. Ni Christian. Parang hindi na siya unique para sa akin. Kaya ang ginawa ko, nag-isip ako ng ibang unique na name. Then pumasok nga sa isip ko yung Tender Juicy Hotdog. Ganun. So what if yung Tender Juicy is kunin ko siya, then insert ko lang yung pangalan ko. So ang bala ko pa sana Tender John Ray. Pero sabi ko parang mas matunog yung Tender, yung unang syllable lang yung John. Kasi parang pasok siya dun sa Tender Juicy. Kaya ayun na. Tender Jones. Dun nabuo yung Tender Jonesy na ating. Good ending. Good ending. Long history. Ang hinihintay ko yung bad ending eh. Ayun na. Bad ending yan. Walang ending. Bad ending tapos. Ito na. Kuya. Kuya. Ito. Marami na nakakalam nung pangalan, Sir MC Gamer. Yung Sir, binaligtad ko lang sa pangalan ko na Chris. Ay, akala ko basta pangalan mo. Oo nga eh. Ito, isasama ko sa question and answer ko dati, yung Masta, bakit ako tinawag na Masta. Ito na naman dahil kay V. Uy, yari ka. Kasi nung nagpunta sa akin nagpunta sa base ko nung season 1, puro redstone yung mga nakikita doon sa base ko, ngayon lang niya na nakikita. Tinawag akong cheater. Grabe. Kaya ka napapagalit easy. So ngayon, yun, bigla ako tinawag na, yun na lang tatawag sa Masta. Yan. Paano ka pinagalitan eh? Be English din? Hindi, Tagalog yan. Tagalog. Si lang yung Paano? Ang tanong may bala ka bang baguhin yung pangalan mo na Masta? Kasi unique eh. Oo, kasi yun yung laging tawag sa iyo. Masta shirt. Nasanay na ako sa Masta eh. So papalitan mo yung YouTube name mo na Masta. Masta Zert. So kung baga sa Sir kanya Ends. origin yung Masta. Oo, bakit Tapos, daw Masta Zert na lang YouTube It's mo? not too yung late. MC, puros Minecraft lang talaga yung yung content. Tapos gamer, naglalaro naman ako kahit maliban lang sa mga MOBA. Ayos. Pero nag-Dota ka? Hindi. Ay, hindi din? Hindi. Ragnarok. Ay pre, bago pala mag-seeking, may add lang ako dun sa akin. Ano? Dati kasi ako dancer. Uy! Totoong kwento ba ito? Dancer ako dati. Sample. Tapos, dahil doon, parang nagturo-turo ako, syempre coach eh. Coach? Coach? Totoong kwento yan. Talaga Hindi, coach. May coach na naman. Wala ka! Coach! Tapos, Coach, sabi ni hindi ko talaga masiseryoso yung kwento eh. Pili ko din kapag kayo. Coach rap na naman tapos yan. pre, nag-isip ako, nag-i-start ako YouTube channel. Tapos nag-iisip ako ng pangalan. Coach rap.
Coach Sara. Mamaya kasi wag yung makunahan. Tapos parang nag-iisip ako parang daw yun, patok pa yung yung Team Bamboo, Ayan. Kutsara. Tapos parang dinugsan ko na lang yung pangalan ko na Rob. Coach Sara. Kinalabasan. Coach Sara. Ano ko, Charo? Alternative. Ano po talaga yun? Joke lang. Hindi. Ano na? Anyways, Challenger. Ang next na tanong natin, anong payo nyo sa mga... Wala, nasagot ko na eh. Asan? Hindi, kanina. Pa-replay na lang direct. Wala. Hindi, yung pangalan ko kasi talaga nun, yung King FB. Malayo sa Royce di ba? Ano kasi yun, isang araw kasi, dati kasi di ba sa YouTube, sa Minecraft, nakahanap ako ng skin King FB, nilagay ko dun. Bakit kami naniniwala? Lagi ko talaga kasi maging hari. Hindi kami naniniwala. Sa totoo lang, alam na talaga namin yung dahilan. Pero kasi kayo hindi nyo alam eh. And you have the right To know why. Yari. Pagpaalam muna ako doon sa nanonood. Sige na. Hindi niya alam eh. Sige na nga. Nung kasi, ano ba? Hindi ako sabi ko. Hindi ka sad boy. Hindi, yung 8 years ago kasi yun nga, di ba nag-start ako mag-YouTube? Hindi, yung YouTube ko kasi dati, di ba mag-start na ako? Wala talaga akong maisip na pangalan, pre. Ngayon, ang naisip ko pa nga nung dati, Royce Tickles. Di legit. Royce. Talaga? Parang witty nun ha? Pero pamatay man ako, yun talaga yung naisip Origin ko. ang witty nun ha? Kaso naisip ko, channel. kung Royce Tickles pangalan, parang ang bastos. Diba? Kasi usong humor dati nung panahon namin yung Teen Titans, tapos may tentacles, di ba? Ano ba galing yun? Hindi ko kailangan search yun. Wala na sa So, naisip ko dati Royce Tickles, kaso parang ang bastos nga. Tickles kasi kiniti. Tapos, wala. Ayun na, naisip ko isang araw, King FB. Ano yung Wala. Wala. Facebook. Sayang yung Ras. Sige na. Sayang yung Ras. Hindi, ito na. Kasi dapat i-reveal ko yung pag 1M. Okay lang. Sige, yun lang. Hindi, okay lang. Unfiltered nga, unfiltered. Ikaw, sige. Hindi, wala na akong maisip na pangalan nun, yung sa Royce Tickles. Ngayon, sa... Totoo pala talagang kwento yun. Hindi, totoo kwento talaga yun. Walang biro, totoong kwento talaga yun. Ngayon, nung college ako, pinag-iisipan ko kasi talaga yung pangalan ko 2 weeks. Isang araw, may shiner yung... Sige nga. Sino? May shiner na. May shiner kasi yung yung ex ko dati. Na bago si Karon nun. May shiner yung ex ko na... English yun Tagalogin ko na lang. Basta ang sabi ng ex ko nun na ang daming mga fuckboy na nagtatry na ligawan ako. Di nila alam yung ex ko. Hari ng mga boy. Parang gano'n. Tapos, break! Totoong, sorry ito. Totoong, kaya sabi niya sa English, parang they don't know my ex is king boy. So, pagkapasok ko sa campus, sabi ng mga tropa ko, pre, king pala. Sabi ko, Mali. tapos pre, ay wala na akong maisip. Bad trip kasi ako nun Kasi isipin mo pati prof sa Mapua. Inasar ako Yun dun. yung naging Sabi ko, Tumatak na. gagawa ako YouTube, sige. Gusto ko pangalan ko. Asar ko yung ex ko. Nasar naman siya nung dati. Tapos nung 1K subs na ako, di ko na mapalitan hanggang ngayon. May bala ka palitan. Royce Tickles. Royce Pero wala sa plano talaga. Wala sa plano yung pangalan ko. As in, wala talaga sa plano yan. Pala yun? Mas gusto ko yung Royce Tickles. Ang ganda pakinggan. Pwede naman palitan. Pero hindi, seryoso. Pag may mga nagtatanong kasi na bata, sinasabi ko na lang fanboy. Para Parang Facebook Sa Facebook Dati Facebook. kaya nagki-cringe ako pag tinakunari, dati kasi si Chris parang tamang close pa lang kami. Facebook. Tinatawag niya sa akin, Kuya FB, sabi ko, what the fuck? Diba? Sabi ko sa kanya, pre, huwag mo na akong tawagin na King FB, pre. Tapos in-explain ko sa kanya nung sa Conquest. Sabi niya, ay, shit, yun pala yung pangalan mo. Sige, never ko na gamitin yung FB sa pangalan mo. Pero isa tawag sa kanya. Kaya sa lahat ng nanonood po, pag nakikita niyo po ako sa daan,
Pag kumakato kayo sa bahay namin, Royce Tickles. wag nyo na po ang tatawagin King FB, kahit Kuya King na lang. Parang awa nyo na. Royce Tickles. Sabi natin Rusticals yung- dito. Ano yun, gagawa ako ng persona nun. Pero yun po, yung FB po, pag tatawagin nyo po, wag nyo na pong isama. Pakiusap lang. Kuya King na lang. Kuya King na lang. Yung iba, Facebook, okay lang. Kuya King. May Pwede Facebook. cringe. Pero mas tatanggapin ko yung Facebook kaysa sa diba? So, Good point. Good ending, good pwede mo paki-blur yung part ko, direct. Good ending. Good ending. Oh, last question. Sige na, ako na magtatanong last. Oo. Napasubo ako. Syempre, di ba, share na natin yung parang sino nag-inspire sa atin, ganun. Syempre, may mga bata or may mga tao talaga na nanonood sa atin rather, na na-inspire. So, syempre, ano yung mabibigay nyong advice or tips? Kasi, ano yan, ang dami ng YouTuber ngayon, ang dami nag-start ng pandemic, pero hindi sila nakakarinig ng tips. Diba? So, genuine na tips. Siguro freestyle na lang kung gusto nyo isa-isa tayo, pwede naman kayo magbigay. Pero freestyle na lang kung sino sasagot. Tips. Well, sige, kung sasagutin ko, isa lang talaga ako. Wag niyong walain yung sarili niyo. Never niyong mawalain yung sarili niyo. Ano yung sabihin doon? During your YouTube journey pa nag-start ka, may times na bigla ka na lang magkakaroon ng ups and downs to the point na gagawa ka ng kung ano-ano, kakainin ka ng sistema hanggang sa mawala mo yung sarili mo. To the point na pwede ka na maglukbog ng depression, pumunta ka na, gayahin mo na yung mga ibang tao, which is na wala mo yung sarili mo. And yun yung pinakamahirap na mangyari. Kasi once na may tumatak sa kanila or sabihin natin na nagkaroon ng impact yun sa'yo, mahirap ka na ibalik mo yung dating sino ka. Which is yung inner self mo, bakit mo talaga ginawa yung isang bagay in the first place. Kasi may nangyari, may ramdaman mo yung mga hindi mo mararamdaman. Kumbaga, alam mo yung mararamdaman mo lang siya pag ginawa mo. Kahit sabihin sa'yo, iba pa rin yung dating ng experience sa sinasabi sa'yo. Ako siguro, mapapayo ko talaga sa mga YouTuber na na-apply ko talaga, tapos gumana talaga sa akin, as in, legit na gumana. Nung nag-YouTube na kasi ako, di ba, 2017 to 2019, before ako kunin ni Kuya Doggy sa Aether. So, nagtataka ako dun sa timeline na 2 years na yun, bakit kahit anong gawin kong content, parang never ako sumisikat. Actually, di naman ako sikat hanggang ngayon. May mga content lang na sumikat, di ba? Pero, ang pinaka-advice ko talaga na nakuha ko kila Kuya Dogs and nakuha ko kila Sly, kila B, kay Chris din, is, syempre, sipag talaga. Araw-araw sipag lang. Consistency. Legit na sipag talaga kasi hindi pwedeng ito lang yung ibibigay mo tapos wala na. Wala na, yun lang. Para sa akin kasi mas daig ng masipag yung talented eh. Parang ganun. Yeah, ikaw naman. So sa mga magbabalak syempre mag-YouTube, hindi importante kung maganda yung mic mo, kung magaling ka na agad magsalita, kung magaling ka na mag-edit, kung malupit ka na, kung malupit ka Minecraft terms, malupit ka na mag-build. Ang importante, sisimulan mo, magsisipag ka, di ba? May maganda na dyan, naisip yan. Sipagin nila yung pagiging madiskarte. Sipagin nila yun. Pero diploma pa rin. Diploma pa rin. Pero yun, to sum it Discarding up yung talaga, diploma. as in legit. Sipag na. Legit na ginagawa ko ngayon hanggang ngayon, pag tinatamad ako mag-upload, it's either pupunta ako sa channel ni B, pag nakita ko nag-upload siya kahapon, sabi ko, lo, upload din ako. Pupunta ako sa channel ni Chris, nakita ko upload din ako. Punta ako sa channel ni Sly, sisipagin ako, mag-upload din ako. So, ayun, to sum it up, sipag lang talaga, di ba? Kahit minsan yung sipag kasi, makukuha mo yung source na yun sa mga taong nakapalibot sa'yo. So, kung di mo maramdaman yung sipag sa circle mo, baka mali yung sinasamahan mo or di mo talaga passion yung ginagawa mo, di ba? Ganun okay. Sipag lang. Sila na mag-discover. Ayun, meron kaya lang? Sly. Ang sa akin, isa sa mga pinakagumana talagang strategy pagdating sa pag-grow ng YouTube channels ko is to invest. Hindi lang siya financially. Kailangan din dito. Kailangan din kung paano mo kakalikutin yung mga bagay. Halimbawa, gusto mong matutunan gumawa ng content sa ganitong bagay. Pero medyo meron restrictions pagdating doon. Halimbawa, gusto mong mag-filmmaking. Halos dami ng YouTube videos ngayon natuturuan ka kung paano humandle ng camera, paano mag-start mag-prod. As gagawin mo siya palagi, paulit-ulit mo siyang gagawin, masasanay ka na masasanay. At the same time, mapaperfect mo rin siya.
At wag din siyang ano ba tawag dito? Pagdating sa invest financially, ako kasi malaki talaga yung ibinabalik ko sa setup ko pagdating sa mga contents na ginagawa ko. So may pumapasok sa akin, kapag may kailangan ako isang bagay na kailangan ko talaga sa content ko, ibabalik ko talaga. So, siguro isa sa mga pinaka largest investment na ginawa ko, alam naman ng lahat to, nag-invest ako sa Roblox ng 1 million Robux. Wow. Ay, talaga ba? Oo, yung ano niya, yung PetSim. Lahat ng pera na pumasok sa PetSim ko, nung mga first 3 months, binalik ko sa Robux. Di mo kami binigyan. Okay. That's why pala gawa ko mga Legit. content. Akala ko yung mga Robux mo, galing sa Yung iba. Yung iba galing sa damit. Pero syempre, yung minsan kasi yung damit kasi, hindi naman siya ganun ka-well. So magpapasok pa rin ako ng pera. Saka ano, di ba? Kung meron ka pang ibang ginastos na hindi lang basta yung 1 million, may iba pa talaga sa Roblox. Alin? Like, nag-top up ka pa dati, or yung 1 million overall na Robux na ginastos mo. Anong nagtapak? Na yung investment mo nun, yung 1 million Robux, sabi mo. Wala lang siguro nung ano. Wala, pagka kailangan ko talaga yung Robux, magkukuha ako ng Robux that time. Okay. Kapag kailangan ko sa content, sabihin ko, ay, parang hindi maganda yung video ko. Wala akong segment na banger. Kasi yun yung hinahanap ko pagkagagawa ko ng content. Sabi ko, pwede ko ba ito ilagay sa title? May mailalagay na ba ako sa title? Meron na ba akong mailalagay sa thumbnail? Parang wala. Labas ako ng Robux. So kung makikita niyo yung mga contents ko dati, madalas, ang content ko, puro ebas. Tapos parang may part lang nakatiting doon na yun yung naka sa title mismo. Na parang, I spent 100,000 Robux in this video. I spent 10,000 Robux in this video. So, last binalik ko. Invest. Ngayon ko nalaman yun Ayos Paano yun? Accumulation. 1:2. Divide by 2. I mean, yun yung akin may record dun sa Roblox. So, chinek ko lang, sabi ko, oh? Ngayon lang nalaman ni Obren. Ngayon mo lang malaman yun? Hindi yun. Nakita niyo yung pinasilig ko ata sa'yo, di ba? Okay. Invest. Tsaka, invest din. Siguro yung sa akin. Tropa. Ang cheesy mo, Mr. Nonchalant Siguro yung sa akin, no, nasabi naman nila yung mga kailangan nyo na. Kung naghihintay ko yun ng push, ito na yun, simulan mo na. Uy! Ayun lang Siya na. lang pala. Simulan mo na. Balang araw sabihin, Kuya B, yung Sinimulan nung napanood ko po yung podcast nyo, sinimulan ko na. Simulan mo na. Uy! Kasi wala mangyayari kung nandiyan ka lang. Simulan mo. Sinyalis. So yun lang guys, sana naman ay nag-enjoy kayo sa today's kada episode natin. At bago tayo magtapos, gusto lang namin sabihin lahat kami ay kapag gumawa kayo ng YouTube, be yourself lagi. Yan! Learn to explore. Be yourself lagi. Yun ang importante. Ayun lang. At syempre, subscribe. Ayun yun. Sorry. Maraming salamat po sa prod na tumulong. Thank you. Possibilities din po, kuya. Isang sigaw, Reign Supreme. 1, 2, 3, go. Reign Supreme! Thank you po. Thank you po. So yun, bago namin ibaba ang tawag ng podcast, ulitin ko lang, thank you po sa prod, kila Tito Jack, kila Boss Dom. Hindi ko na maalala pangalan nila lahat. Ikaru, Sir Pao, lahat sila. Okay, thank you guys. Subscribe. Subscribe. Takit sa next episode namin. Okay? Episode! Episode.